Oh, balak maging manugang ko nang walang kaabog-abog. Huwag mo akong patawanin. Ibuhos ni Aling Sisa ang malamig na kape sa mukha ng babaeng. Sa kanyang akala ay balak maging manugang niya. Lahat ng tao sa kafe ay napahinto sa paghinga. Ang kanyang puting damit ay nabasa at naging manipis dahil sa kape at agad tumayo si Ina. Ang isang accounting clerk ay magpapakasal sa CEO ng isang venture company pero hindi alam ni Aling Sisa kung sino ang babaeng binuhusan niya ng kape at kung ano ang mangyayari sa kanyang pamilya kinabukasan. Anong kapalaran kaya ang naghihintay kay Aling Sisa? Isang mamahaling kafe ito sa gitna ng Bonifacio Global City. Mataas ang kisame at kumikinang ang mga chandelier. Hapon na, pasado 3:00 ng Sabado, kaya punong-puno ng tao. Pumasok si Ina sa entrada, kasama ang kanyang nobyong si Carlo. Suot niya ang isang malinis na puting blosa at itim na slacks. Ang kanyang bag ay isang ordinaryong brand lang. Itinaas ni Carlo ang kamay at itinuro ang isang mesa sa sulok. Nandoon sila. Nakita niya ang 2 taong nakaupo na sa mesa, ang mga magulang ni Carlo. Si Mang Tonyo, ang ama, ay nakasuot ng maayos na suit, habang si Aling Sisa, ang ina, ay puro mamahaling brand mula ulo hanggang paa. May Chanel na jacket, Hermes na bag, at perlas na kuwintas sa leeg. Lumapit sina Yina at Carlo sa mesa. Magandang hapon po, Mama, Papa, bati ni Carlo. Yumuko rin si Yina nang may paggalang. Ako po si Ina. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Tinitigan ni Aling Sisa si Ina mula ulo hanggang paa. Napahinto ang kanyang tingin sa kasuotan ni Ina. Bahagyang bumaba ang kanyang labi. Ay, ang kasuotan mo. Napaka-casual. Ganyan ba talaga ang mga kabataan ngayon? Naupo ang 4. Lumapit ang waiter at inabot ang menu. Nag-order sina Carlo at Yina ng black coffee habang si Aling Sisa ay pinili ang pinakamahal na inumin sa menu. By the way, Yina, anong trabaho mo? Tanong ni Aling Sisa. Ang boses niya ay may halo ng pag-asa at pagkausyoso. Nagtatrabaho po ako sa isang accounting firm, sagot ni Ina. Sumigla ang mga mata ni Aling Sisa. Ay, CPA ka pala. Ang hirap daw maging CPA ngayon. Umiling si Ina. Hindi po. Accounting clerk lang po ako. Kasi maliit lang po ang accounting firm. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Aling Sisa. Bahagyang nanginig ang kamay niyang may hawak na tasa ng kape. Pilit siyang ngumiti, pero lumamig ang kanyang mga mata. Ah, accounting clerk ka lang pala. Magkano naman ang suweldo mo, Mama? Agad na pinutol ni Carlo ang sasabihin niya, pero itinaas ni Aling Sisa ang kamay para pigilan ang anak. Bakit? Nagtatanong lang ako. Kung magpapakasal kayo ng anak kong si Carlo, marami akong dapat malaman. Nag-atubili ng kaunti si Ina bago sumagot. Okay naman po ang kinikita ko. Ngumisi si Aling Sisa. Okay? Mga 20 o 30 libo. Hindi sumagot si Ina. Itinuring ni Aling Sisa iyon bilang kumpirmasyon. Siya nga pala, anong trabaho ng mga magulang mo? Ang tatay ko po ay nasa financial industry. Bahagyang sumigla muli ang ekspresyon ni Aling Sisa. Banker? Anong bangko? Nasa financial industry lang po. Hindi ko po gaanong alam ang detalye. Hindi mo alam? Pati trabaho ng tatay mo, hindi mo alam? Tumalim ang boses ni Aling Sisa. Sumulyap ang mga tao sa mga kalapit na mesa. Hindi po kasi masyadong nagkukwento si tatay tungkol sa trabaho niya. Kung gayon, saan kayo nakatira? Sa sariling bahay o inuupahan lang? Mama, tama na. Muling sumingit si Carlo. Ngunit hindi tumigil si Aling Sisa. Anong tama na? Dapat alam ang mga bagay na ito bago pa man. Ano bang tingin mo sa anak kong si Carlo? Tinitigan ni Aling Sisa ng diretso si Ina. Ang anak kong si Carlo ay CEO ng isang IT venture company. Malapit na siyang makatanggap ng 400 milyong piso sa pangalawang round ng investment. Mayroon na siyang 20 empleyado. Kung magpapakasal ka sa ganyang tao, dapat ay pantay ang estado ng inyong mga pamilya, hindi ba? Dahan-dahang inilapag ni Ina ang tasa ng kape. Ang propesyon ko po ba ay isang problema? Malamig ang mga mata ni Aling Sisa. Hindi mo ba sa tingin mo problema? Akala mo ba ang isang accounting clerk ay pwedeng maging manugang ko? Mama, napasigaw si Carlo. Ngunit nawala na sa katinoan si Aling Sisa. Sa tingin ko po, walang mababang trabaho, mahinang sabi ni Ina. Tumawa ng malakas si Aling Sisa. Ha,
Ngayon, sinasagot mo na ako? Hindi po pagsagot, ito po ang aking opinyon. Sa sandaling iyon, kinuha ni Aling Sisa ang malamig na kape sa mesa at ibinuhos iyon ng diretsyo sa mukha ni Ina. Bumuhos ang malamig na kape sa kanyang mukha at leeg. Agad na naging kulay kape ang kanyang puting blusa. Ang mga yelo ay nalaglag sa kanyang mga hita. Agad na natahimik ang buong kafe. Lahat ng 50 customer ay nakatingin sa kanila. May mahinang sumigaw. Nang walang kaabog-abog, akala mo ba'y magiging manugang ka namin? Huwag mo akong patawanin. Umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Sisa sa cafe. Agad na tumakbo ang manager, may hawak na tuwalya. Sir, ma'am, may problema po ba? Ikinaway ni Aling Sisa ang kamay. Wala, magbabayad na lang kami. Hindi kumilos si Ina. Nandoon lang siya, tahimik na nakaupo, nabasa ang mukha sa kape. Hindi nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi rin nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis na tumayo si Carlo. Mama, anong ginagawa mo? Inilapag ni Aling Sisa ang walang lamang tasa sa mesa. Ginawa ko yan para matauhan siya. Nakakahiya kung magpapakasal ka sa isang accounting clerk. Mahinang umubo si Mang Tonyo. Mahinang sabi niya, sa tingin mo ba'y saan tayo naririto? Lahat sila nakatingin. Hayaan mo silang makakita. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ng anak ko. Iniabot ng manager ang tuwalya kay Ina. Dahan-dahang kinuha ni Ina at pinunasan ang kanyang mukha. Hindi nanginig ang kanyang mga kamay. Tumayo si Ina. Dahan-dahang kinuha ang kanyang bag. Hindi komportable ang basa at nakadikit na damit sa kanyang katawan, pero hindi niya iyon ipinakita sa kanyang mukha. Hinawakan ni Carlo ang braso ni Ina. Ina, pasensya na. Medyo na-excite lang si Mama. Dahan-dahang inalis ni Ina ang kamay ni Carlo at tiningnan siya ng diretsyo. Okay lang po. Pasensya na talaga. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay Mama mamaya. Umiling si Ina. Sa tingin ko po, tama ang sinabi ng mama mo. Nag-alala si Carlo. Anong ibig mong sabihin? Hindi po yata tayo para sa isa't isa. Tiningnan ni Ina si Aling Sisa. Si Aling Sisa naman ay naka-cross arms at ngumisi. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo ngayon. Bahagyang yumuko si Ina at tinalikuran sila, lumakad papalabas. Sinubukan ni Carlo na sundan siya pero hinawakan ni Aling Sisa ang braso ng anak. Manahimik ka. Mas makakabuti kung pauuwiin mo na lang ang babaeng iyan. Mama, seryoso ka ba na magpapakasal ka sa isang accounting clerk? Paano mo siya ipakikilala sa mga kaibigan mo? Ang tatay mo ay executive ng isang construction company. Nagpakawala ng malalim na hininga si Mang Tonyo. Sumobra ka na. Hindi ako sumobra. Kung hindi ko siya puputulin ngayon, mas magiging mahirap sa bandang huli. Ikinaway ni Carlo ang kamay ng kanyang ina at tumakbo palabas ng kafe. Pero wala na si Ina. Tanging ang tunog ng taxi na umalis ang narinig. Lumipas ang 3 araw. Pumasok si Ina sa trabaho gaya ng dati. Maliit lang ang accounting firm. Mayroong humigit kumulang 10 empleyado. Ina, okay ka lang? Mahinang tanong ng kanyang kasamahan. Oo, okay lang. Kumusta ang face-to-face? Mabait ba ang magiging biyanan mo? Ay, ordinaryo lang. Hindi na nagkwento pa si Ina. Hindi na rin nagtanong pa ang kanyang kasamahan. Pagdating ng lunch break, nag-ring ang cellphone ni Ina. Si Carlo, mahigit 10 beses na siyang tumawag sa isang araw, pero patuloy na nire-reject ni Ina. Ngunit ngayon, sinagot niya. Hello? Na, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Galit ka ba? Rinig ang boses ni Carlo. Mukha itong pagod. Hindi ako galit. Kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Magkita tayo at pag-usapan. Nagsosorry din si Mama. Nanahimik sandali si Ina. Sige, magkita tayo ngayong gabi. 7:00 ng gabing iyon, nagkita sina Ina at Carlo sa isang tahimik na cafe malapit sa opisina ni Ina. Magulo ang buhok ni Carlo. Malayo sa kanyang karaniwang maayos na hitsura, umupo si Carlo at agad na nagsalita. Nagsosorry talaga si Mama. Matanda na kasi siya, intindihin mo na lang. Humigop si Ina ng kape. Hindi na kailangan ng sorry. Kung gayon, itutuloy natin ang paghahanda sa kasal, hindi ba? Tumango si Carlo na parang natural lang. Siyempre naman. Muling nagtanong si Ina. Nung araw na iyon, nang buhusan ka ng mama mo ng kape, anong ginawa mo? Nagulat si Carlo. Nagulat din ako.
at hindi ko alam ang gagawin. Ginawa niya iyon ng biglaan. Hindi mo ako pinigilan at hindi ka rin nag-sorry. Lumakas ang boses niya. Anong sinasabi mo? Nagkamali lang si Mama. Nagkamali? Oo, nagkamali lang. Ginawa niya iyon dahil galit siya. Pero hindi talaga siya ganoon. Kinuha ni Ina ang isang sobre mula sa kanyang bag. Ibinigay niya iyon kay Carlo. Ano ito? Binuksan ni Carlo ang sobre. May laman itong maraming resibo. Mga bagay na binili ni Ina para sa paghahanda sa kasal. Halos 75,000 piso ang kabuuan. Ano ito? Nagpapabayad ka? Hindi. Gusto ko lang mag-settle. Napansin ni Carlo. Gusto mong makipaghiwalay? Tahimik na tumango si Ina. Ngumisi si Carlo. Makikipaghiwalay ka dahil lang binuhusan ka ng kape? At sinabi niya, sa totoo lang, medyo problema rin sa akin na isa ka lang accounting clerk. Paano kita ipakikilala sa mga kaibigan ko? Ang tatay ko ay executive ng isang construction company, samantalang anong trabaho ng mga magulang mo? Tumayo si Ina. Hinawakan ang kanyang bag at tiningnan si Carlo mula sa itaas. Ngayon, mas naiintindihan ko na. At lumabas siya ng kafe. Nahuli si Carlo sa pagsigaw. Pagsisisihan mo yan. Hindi ka na makakakita ng lalaking tulad ko. Hindi lumingon si Ina. Lumipas ang isang linggo. Isang araw, bandang 11:00 ng umaga. Nagtatrabaho si Ina sa counter nang bumukas ang pinto ng entrada. Itinaas niya ang kanyang mukha at nagtama ang kanilang tingin ni Aling Sisa. Dito ka pala nagtatrabaho. Ang liit naman. Umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Sisa sa opisina. Sadyang nilakasan niya ang boses. Ano po ang kailangan ninyo? Anong kailangan? Hindi ba't ibang tao na tayo? Alam kong naghiwalay na kayo ni Carlo. Magaling. Lumapit si Sir Mark, ang supervisor ni Ina. Ma'am, may problema po ba? Kilala ko po siya. Nagbabati lang po. Ma'am, nakakaistorbo po sa trabaho. Pakusap po. Sa labas na lang po kayo mag-usap. Pilit na humingi ng tawad si Aling Sisa habang nagpaparinig kay Ina. Ang anak kong si Carlo, malapit na magsimula ng malaking proyekto. Makakatanggap siya ng 400 milyong pisong investment at bibili rin ng building. Kikita siya ng pera na hindi mo kikitain kahit buong buhay ka magtrabaho sa loob lang ng ilang buwan. Huwag ka nang umasa pa at maghanap ka ng lalaki na akma sa level mo, mahinahong sabi ni Ina. Salamat po sa payo. Ngumisi si Aling Sisa. Hindi payo, kundi babala. Alamin mo ang lugar mo. Nakakatawa na isang accounting clerk ang nagbalak maging asawa ng CEO. Tumawa ng malakas si Aling Sisa habang lumalabas ng opisina. Ang mga naiwang empleyado ay tiningnan lang siya. Ilang araw ang lumipas. Isang Sabado ng hapon sa isang malaking supermarket. Naglalakad si Aling Sisa sa food section, nagtutulak ng cart. Pinili niya ang isang mamahaling set ng Wagyu na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Pumila siya sa cashier. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Isang babaeng may simpleng damit at itim na bag. Lumingon ang babae. Nagtama ang mga tingin nila ni Aling Sisa. Si Aling Rosa, ang nanay ni Ina. Si Aling Rosa ang unang bumati. Bahagyang yumuko nang may pag-aatubili. Magandang hapon po. Hindi sumagot si Aling Sisa sa pagbati. Mahinang nagsimulang magsalita si Aling Rosa. Narinig ko po kay na ang tungkol sa paghaharap ninyo. Mukhang nasaktan po ang anak ko. Ngumisi si Aling Sisa. Nangyari yan kasi may ginawa siyang nakakasakit. May sasabihin pa sana si Aling Rosa pero napakagatlabi. Nagpatuloy si Aling Sisa. Prangkahan na po. Hindi po kasi match ang background ng mga pamilya natin. Ang anak kong si Carlo ay CEO ng isang venture company. Sa tingin niyo ba'y babagay sa isang accounting clerk? Namula ang mukha ni Aling Rosa. Sumulyap si Aling Sisa sa cart ni Aling Rosa. May lamang ilang murang produkto. Mayroon pang ang discount stickers ang ilan. Itinuro ni Aling Sisa ang kanyang cart. Bibili ako ng 25,000 pisong set ng Wagyu. Pero ikaw ma'am, bumibili ka ng mga naka-discount na produkto. Hindi ba't magkaiba ang antas ng pamumuhay natin? Problema yan kapag ikinasal. Hindi na nakapagpigil si Aling Rosa. Hindi po lahat ng bagay ay tungkol sa pera. Ang pagkatao po ang mahalaga. Nagtaas ng kilay si Aling Sisa. Yan ang sinasabi ng mga taong walang pera.
Hindi na nakapagpigil pa si Aling Rosa. Nilakasan niya ang boses. Maling-mali po ang mamaliitin ng ibang tao. May ginawa po ba akong masama ang anak ko? Nagkibit balikat si Aling Sisa. Wala siyang ginawang masama, pero hindi magkamatch ang background ng mga pamilya. Lumingon ang mga tao sa paligid. Lumapit ang isang sales attendant at pinakiusapan silang tumahimik. Ibinaba ni Aling Rosa ang kanyang cart at lumabas ng tindahan. Masaya ang mukha ni Aling Sisa nang magbayad. Nang gabing iyon, umuwi si Ina mula sa trabaho at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Ina, nakita ko ang nanay ni Carlo sa supermarket ngayon. Ikinuwento ni Aling Rosa ang nangyari. Nanginginig ang kanyang boses. Sabi niya, magkaiba raw ang level namin. Sobrang galit ako pero nagpigil ako. Pinakalma ni Ina ang kanyang ina. Okay lang po mama, huwag niyo na pong isipin. Pasensya na, dahil sa akin, nasabihan ka ng ganyan, di ba? Hindi mo po kasalanan, mama. Sila po ang may diferensya. Ibinaba ni Ina ang telepono at umupo sa sofa. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao, bumaon ang kanyang kuko sa palad. Natiis niya ang pag-insulto sa kanya. Ang buhusan siya ng kape, ang maliitin siya bilang accounting clerk na kayanan niya. Pero ang insultuhin pati ang kanyang ina, hindi niya iyon matatanggap. Kinuha ni Ina ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Direktor Ramirez. Nang sumagot, sinabi niya, Direktor Ramirez, ako po ito, si Ina. Narinig ang kalmado at matinis na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo, Madam Ina, ano po ang maitutulong ko? Kilala niyo po ba ang isang taong nagngangalang Carlo? CEO po siya ng isang IT startup company. Nanahimik sandali si Direktor Ramirez. Yung kumpanyang kasalukuyang nagpaplano para sa pangalawang round ng investment, tama po ba? Opo. Pakisilip po ang history ng kanyang financial transactions. Maingat na nagtanong si Direktor Ramirez. May problema po ba? Wala po. May gusto lang po akong kumpirmahin. Naiintindihan ko po. Ilalatag ko po at ibibigay sa inyo ang report bago magtanghali bukas. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan ni Ina ang labas ng bintana. Walang bituin na, nakikita sa kalangitan. Mahina siyang bumulong. Pasensya na, pero ito ay simula pa lang. Nakaupo si Carlo sa opisina, nakatingin sa screen ng computer. Ito ay ang investment contract para sa pangalawang round, halos 400 milyong piso. Sir, tumawag po ang investment company. Nagmamadaling pumasok ang kanyang sekretarya. Naayos na ba ang schedule para sa final signing? Ang sabi po ng investment company, gusto nilang i-reschedule ang appointment. Nagdilim ang mukha ni Carlo. Bakit? May problema ba? Ang sabi lang po ay kailangan pa nila ng karagdagang pagsusuri sa loob ng kumpanya. Tinawagan ni Carlo mismo ang contact person sa investment company. Director Lim, si Carlo po ito. Bakit po na-delay ang schedule? Malayo ang boses ng kausap, pasensya na po. Humingi po ng karagdagang pagsusuri ang aming head office. Hindi ba't sinabi niyo na walang problema hanggang nakaraang linggo? Bahagyang nagbago po ang sitwasyon sa merkado. Pakyantay na lang po ng kaunti. Naputol ang tawag. Tiningnan ni Carlo ang kanyang cellphone. Naramdaman niya na may kakaiba. 6 na buwan na nilang pinagpaplanuhan ang investment deal na ito. Tapos na ang lahat ng due diligence at naabot na ang kasunduan sa mga kondisyon. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan ding makipag-ugnayan ni Carlo sa ibang investment companies. Gusto niyang maghanda ng alternatibong plano kung sakaling may mangyari. Pero pare-pareho ang kanilang reaksyon. Mahigpit na po ang investment screening ngayon. Nagbago po ang polisiya ng kumpanya. Mukhang kailangan pa po nating pagmasdan ang takbo ng merkado. Paulit-ulit lang ang sinasabi ng lahat. Tinawagan ni Carlo ang kanyang kaibigan sa industriya. Uy, kumusta ang investment ninyo? Ayos naman, tuloy-tuloy. Ikaw? Ako? Bigla na lang walang nag-reply. Kakaiba, hindi naman masama ang performance ng kumpanya mo, di ba? Yun nga ang ipinagtataka ko. Lumipas ang 1 buwan, ang investment ay tuluyang napurnada. Dumating ang formal na abiso mula sa investment company. Dahil po sa internal na sitwasyon ng kumpanya, hindi po namin itutuloy ang investment na ito. Bumagsak si Carlo sa upuan ng kanyang opisina. 2 buwan na lang ang natitirang operating funds ng kumpanya.
Tinipon niya ang mga empleyado. Pasensya na, napurnada ang investment. Sa ngayon, kailangan nating ipatigil muna ang pagtanggap ng bagong empleyado. Nagulantang ang mga empleyado. Nakita ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sir, okay lang po ba ang kumpanya? Oo naman, naghahanap kami ng ibang investors. Pero walang kumpiyansa ang boses ni Carlo. Umuwi siya ng gabing iyon. Ipinagtapat niya ang sitwasyon sa kanyang mga magulang. Napurnada ang investment. 6 na buwan naming pinaghandaan. Nagulat si Aling Sisa. Bakit? May problema ba? Hindi ko alam. Bigla na lang silang nawalan ng contact. Mahinahong sabi ni Mang Tonyo, pansamantala lang yan. Maghanap ka lang ng ibang investors. Pero madilim din ang mukha ni Mang Tonyo. May masamang kutob siya. Kasabay nito, may problema ring nangyayari sa ibang lugar. Si Mang Tonyo ay executive sa isang medium-sized construction company sa loob ng 20 taon. Isang matatag na trabaho. Isang umaga, dinalaw ng HR manager ang opisina ni Mang Tonyo. Sir, pwede ko po ba kayong makausap sandali? Oo, ano yon? Magkakaroon po ng retrenchment sa kumpanya. Tumango si Mang Tonyo. Ganun ba? Mahina nga ang ekonomiya ngayon. Ano ang kailangan kong tulungan? Nag-alala ang mukha ng HR manager. Kasama po ang pangalan ninyo sa listahan. Hindi makapaniwala si Mang Tonyo. Ano? Kasama ang pangalan ko sa listahan ng mga tatanggalin? Imposible. Gaano ba kaganda ang performance ko? Ibinigay ng HR manager ang mga dokumento. Pasensya na po. Ito po ay desisyon na. Kinuha ni Mang Tonyo ang mga dokumento. Nanginig ang kanyang mga kamay. 20 taon akong naglingkod sa kumpanyang ito. Ito ba ang aking katapusan? Mahirap po ang sitwasyon ng kumpanya. Sana po ay maintindihan ninyo. Buong araw natulala si Mang Tonyo. Umuwi siya at sinabi kay Aling Sisa. Ako, Aling Sisa, natanggal ako sa trabaho. Napasigaw si Aling Sisa. Ano? 20 taon ka nang nagtatrabaho. Sabi nila, retrenchment daw. Kasama raw ako sa listahan. Imposible. Maganda naman ang performance mo. Kaya nga nagtataka din ako. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap si Mang Tonyo ng tawag mula sa bangko. Ang loan application niya para sa bahay ay ni-reject. Bakit ni-reject? Okay naman ang lahat nung nakaraang taon. Dahil po sa re-evaluation ng collateral value, kulang po ang limit ng loan. Imposible. Tumaas pa nga ang halaga ng bahay namin. Pasensya na po. Ito po ang resulta ng pagsusuri ng head office. Ibinaba niya ang telepono at umiling. May kakaiba. Si Aling Sisa ay nakaranas din ng katulad na karanasan. Nang pumasok siya sa lounge para sa VIP customers ng department store, hindi siya pinapasok. Ma'am, nagbago na po ang inyong rank. Anong ibig mong sabihin? Mahigit 10 taon na akong top rank. Pagkatapos po naming i-check ang inyong recent purchase history, hindi na po ito nakatugma sa criteria. Wala namang problema nung nakaraang taon. Pasensya na po. Ipinatupad na po ang bagong criteria. Umuwi si Aling Sisa, gulat na gulat. Nang gabing iyon, nagtipon ang pamilya. Lahat sila ay seryoso. May kakaiba. Imposible na lahat ito ay nagkataon lang, sabi ni Mang Tonyo. Ganun din ang iniisip ko. Napurnada ang investment, retrenchment, ni-reject ang loan. Napakagandang timing. Biglang sabi ni Aling Sisa, baka, yung babaeng iyon, sino? Sina? Hindi ba't lahat ito nangyari simula nang makipaghiwalay tayo sa kanya? Umiling si Carlo. Imposible. Anong kapangyarihan mayroon ang isang accounting clerk? Pero hindi nawala ang pag-aalala. Lumipas pa ang 2 linggo. Lalo pang lumala ang sitwasyon. 3 core engineers mula sa kumpanya ni Carlo ang nag-resign. Nag-apply sila sa ibang kumpanya na may mas magandang kondisyon. Sir, kailangan din po naming mabuhay. Pasensya na po. Naintindihan ko. Pasensya na. Hindi napigilan ni Carlo ang mga empleyado. Wala na kasi siyang kakayahang magbayad ng sweldo. Tumawag din ng mga kliyente. Sir, pasensya na po, pero mukhang mahirap na po ang pag-renew ng kontrata. Bakit? Sabi niyo naman po, satisfied kayo sa serbisyo namin? Ang totoo po, nagbago po ang polisiya ng kumpanya. Pakiusap, sabihin niyo po kahit ang konkretong dahilan.
Nag-atubili ng kaunti ang kausap bago maingat na nagsalita. Sa totoo lang po, may narinig kaming hindi magandang usap-usapan mula sa financial industry. Anong klaseng usap-usapan? Yung tipong, wag daw makipag-transact sa kumpanya ng sir nyo. Sino po ang nagsasabi niyan? Hindi ko po alam ang eksaktong detalye. Pero sa tingin ko po, mas mabuting maging maingat. Naputol ang tawag. Tiningnan ni Carlo ang labas ng bintana ng opisina. Para bang may hindi nakikitang tao na tinatarget siya, pero hindi niya alam kung sino iyon at bakit niya iyon ginagawa. Hindi rin bumuti ang sitwasyon ni Mang Tonyo. Nakatanggap siya ng severance pay, pero binawasan ng 30%. Lumalala po ang performance ng kumpanya. Sana po ay maintindihan ninyo. Hindi ako makapaniwala. Ito ay legal na garantisadong halaga. Kung gusto niyo pong magdemanda, bahala kayo, pero matatagalan lang po kayo. Sumuko na si Mang Tonyo. Mahirap din ang gastusin sa korte at wala na rin siyang oras. Naghanap siya ng bagong trabaho. Akala niya, may mapupuntahan siya kahit saan dahil sa kanyang 20 taong karanasan, pero iba ang katotohanan. Maganda po ang resume ninyo, pero medyo may edad na po. Mahusay po ang inyong karanasan, pero sa tingin ko po, hindi po ito akma sa kultura ng aming organisasyon. Tatawagan na lang po namin kayo. Ni-reject siya sa lahat ng lugar. Iba-iba ang dahilan, pero pare-pareho ang resulta. May isang kakilala na palihim na nagsabi, Mang Tonyo, baka may nagalit kayong hindi dapat magalit? Anong ibig mong sabihin? May usap-usapan kasi sa financial industry na nasa blacklist daw ang pangalan mo. Nagulat si Mang Tonyo. Blacklist? Sino ang gumawa sa akin nito? Hindi ko rin alam. Pinabasa ko lang sa iyo para mag-ingat ka. Nagsimulang magbenta si Aling Sisa ng kanyang mga branded bags. Kailangan niya kasi ng panggastos sa pang-araw-araw. Magkano niyo po bibilhin ito? Hindi po maganda ang kondisyon. Bibilhin po namin ng 150,000 piso. Napasigaw si Aling Sisa. 150,000 piso? Binili ko yan ng 400,000 piso. Ganyan po ang market value sa second-hand market. Mahina rin po ang ekonomiya ngayon. Naluha si Aling Sisa habang pauwi. Mahigit 10 taon niyang inipon ang mga bag na iyon. Lumipas pa ang 1 buwan. Umabot na sila sa puntong hindi na kaya. Nagpulong ang pamilya. Mukhang kailangan na nating ibenta ang bahay. Napasigaw si Aling Sisa. Pati bahay? Saan na tayo titira? Wala tayong magagawa kundi umupa ng iba. Wala nang ibang paraan. Tumango rin si Carlo. Kailangan ko na ring isara ang kumpanya. Hindi ko na kaya. Nagpakawala ng malalim na hininga si Mang Tonyo. Sige, agad nating asikasuhin ang proseso. Agad nilang ibinenta ang bahay, isang condo unit na nagkakahalaga ng 75 milyong piso. Binaba nila ang presyo ng 5 milyong piso kaysa sa market value. Pero pagkalipas ng 1 buwan, walang bumibili. Kakaiba, dapat mabilis itong mabenta sa presyong ito. Umiling ang real estate agent. May dahilan po ba? Kasi po, mahina rin ang market ngayon, pero hindi tinapos ng real estate agent ang kanyang sasabihin pero may ibang dahilan. May kumalat na usap-usapan na itinigil daw ng Ramirez Financial Group ang housing loan sa lugar na iyon. Sa huli, nabenta ito pagkalipas ng 2 buwan sa halagang 50 milyong piso. 50 milyong piso ang lugi. Matapos bayaran ng mga utang, 25 milyong piso na lang ang natira. Umupa sila ng isang 3-bedroom condo unit. Araw ng paglipat, hindi marami ang kanilang gamit. Halos lahat kasi ay naibenta na. Nang umalis ang truck ng movers, umupo si Aling Sisa sa walang laman na sala at umiyak. Ito ang bahay na pinagkuhanan nila ng alaala sa loob ng 20 taon. Dito niya pinalaki ang kanyang anak, inimbita ang mga kaibigan, at naging masaya. Halika na, aalis na tayo. Bahagyang pinisil ni Mang Tonyo ang balikat ng kanyang asawa. Maliit at luma ang bagong kondo. Kahit 3 bedroom ang tawag, halos 2 bedroom lang ang lawak. Ang elevator ay luma at maingay. Bumuntong hininga si Aling Sisa habang tinitingnan ang labas ng bintana. Hindi na niya nakikita ang Manila Bay na nakikita niya mula sa kanilang lumang bahay. Mga lumang building na lang ang nakikita niya. Ang kumpanya ni Carlo ay tuluyang nalugi. Hindi niya nabayaran ang sweldo ng mga empleyado. Sir, kumusta po ang sweldo namin? Pasensya na.
Magantay ka muna. Babayaran ko kapag naayos na ang lahat. Pero alam ng mga empleyado na hindi na nila matatanggap iyon. Araw ng paglilinis ng opisina. Naiwan si Carlo ng mag-isa. Mesa, upuan, whiteboard, lahat ng binuo niya sa loob ng 3 taon ay naroon. Inilagay niya ang kanyang personal na gamit sa mga karton, business cards, awards, souvenirs. Huling tinanaw niya ang opisina. Pinatay ang ilaw at nilock ang pinto. Habang naglalakad sa pasilyo, naluha siya. Naghahanap si Carlo ng part-time job para kumita ng panggastos. Nagpadala siya ng resume sa mga kumpanya ng kanyang mga kakilala, pero lahat ay nireject. Sa huli, nagsimula siyang magtrabaho bilang delivery rider, 150 piso kada oras. Nakatanggap siya ng safety training at motorsiklo. Isinuot niya ang helmet at tiningnan ang sarili sa salamin. Isang miserable at awa-awa ang kanyang hitsura. Nagsimula ang kanyang unang delivery. Tumanggap siya ng order mula sa isang chicken restaurant. Pakihatid po sa BGC. Kailangang dumating sa loob ng 30 minuto. Sige po, naiintindihan ko. Sumakay siya sa motorsiklo at nagmaneho. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang mukha. Dumating siya sa building at sumakay sa elevator. Ika, 20 palapag. Pinindot niya ang doorbell. Bumukas ang pinto. Nakuha niyo na po ang delivery ninyo. Iniabot ng customer ang pera. Tiningnan niya si Carlo mula ulo hanggang paa. Ang hirap naman ng trabahong yan. Delivery boy ka pa sa edad mong yan. Opo. Sumagot si Carlo at tinalikuran siya. Habang naghihintay ng elevator, naluha siya. Nang gabing iyon, umuwi si Carlo matapos mag-deliver. Lampas alauna na ng madaling araw. Masakit ang buong katawan niya. Naligo siya at humiga sa kama pero hindi makatulog. Kinuha niya ang cellphone. Binuksan niya ang news app. Nakita niya ang balita sa ekonomiya. Balita tungkol sa financial industry. Bigla niyang naisip. Sabi ni Yina, nagtatrabaho siya sa financial industry. Nag-type siya sa search bar. Yina, walang lumabas. Ordinaryong pangalan lang kasi ng empleyado. Binago niya ang search word na accountant. Wala pa rin. Nag-isip ng kaunti si Carlo at muling nag-type, Ina Ramirez Financial. Agad na nagbago ang screen. Sunod-sunod ang lumabas na artikulo. Kinlik niya ang pinakaunang artikulo. Anak ng chairman ng Ramirez Financial Group. Nagtapos ng MBA sa Harvard. 5 taon ng artikulo. May kasamang litrato. Nanginig ang mga kamay ni Carlo. Ang babae sa litrato ay si Yina. Kinlik niya ang susunod na artikulo. Yina, nagtrabaho sa isang kaalyadong accounting firm para sa karanasan. 3 taon ng artikulo. Binuksan niya ang isa pang artikulo na Direktor ng Ramirez Financial, pinuno ng Digital Innovation. 6 na buwan ng artikulo. Ibinagsak ni Carlo ang cellphone. Nahulog sa sahig pero nakikita pa rin ang litrato ni Ina. Ramirez Financial Group, isang financial conglomerate na may asset na 5 trilyong piso, may-ari ng mga malalaking bangko, investment companies at insurance companies. Tumalon si Carlo mula sa kama. Tumakbo sa sala at kumatok sa pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang. Tay, Nay, gising po kayo. Binuksan ni Mang Tonyo ang pinto. Lumabas siya, kinukusot ang mata. Anong nangyari sa ganitong oras ng gabi? Ipinakita ni Carlo ang cellphone. Tingnan niyo po ito. Si Ina, anak ng may-ari ng Ramirez Financial Group. Tiningnan ni Mang Tonyo ang screen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lumabas din si Aling Sisa. Tiningnan niya ang screen sa ibabaw ng balikat ng asawa. Namutla ang kanyang mukha. Totoo ba? Opo, anak po siya ng chairman ng Ramirez Financial Group. Ngayon po, direktor na siya. Bumagsak si Aling Sisa sa sofa. Binuhusan ko ng kape ang anak ng isang financial mogul. Nanginginig ang kanyang boses. Nag-search pa si Carlo. Lumabas ang impluensya ng Ramirez Financial Group, isa sa mga mega bank, major shareholder ng mga pangunahing investment companies sa bansa. Malaking pondo sa mga construction company. Tumango si Mang Tonyo. Kaya pala nangyari sa atin ang lahat ng ito. Sumama ang lahat ng piraso ng puzzle. Ang napurnadang investment ni Carlo, ang retrenchment ni Mang Tonyo, ang ni-reject na loan, ang hirap sa pagbebenta ng kondo. Lahat ito ay dahil sa impluensya ng Ramirez Financial Group sa industriya. Nagsimulang umiyak si Aling Sisa.
Anong nagawa ko? Niyakap ni Mang Tonyo ang kanyang asawa. Anong gagawin natin ngayon? Hindi rin makasagot si Carlo. Umupo ang tatlo sa sala at nanatiling tahimik buong magdamag. Kinabukasan, ng umaga, tumayo si Aling Sisa na may mukha ng determinasyon. Ako na mismo ang hihingi ng tawad. Pinigilan siya ni Mang Tonyo. Walang silbi, huli na ang lahat. Kahit na, susubukan ko. Hindi ako makakabuhay ng ganito. Nagmadali si Aling Sisa. Naibenta na ang lahat ng kanyang branded clothes, kaya wala na siyang maisusuot. Nagsuot siya ng simpleng damit. Hinalungkat niya ang address ng accounting firm kung saan nagtatrabaho si Ina. Sumakay siya sa MRT. Dati, may sarili siyang driver. Dumating siya sa accounting firm. Naghintay sa harap ng building. Lumipas ang isang oras. Lumipas pa ang oras. Bandang 3:00 ng hapon, huminto ang isang mamahaling sedan sa harap ng building. Bumukas ang pinto sa likod. Lumabas si Ina. Nakasuot siya. Mas presentable at sopistikado kaysa dati. Sinundan siya ng kanyang sekretarya. Lumapit si Aling Sisa. Ina. Huminto si Ina. Lumingon siya. Tiningnan si Aling Sisa. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano po ang kailangan ninyo? Malamig ang kanyang boses. Lumuhod si Aling Sisa. Sa kalsada mismo. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Ako po ang nagkamali. Lumingon ang mga tao sa paligid. Tumayo po kayo. Walang ekspresyong sabi ni Ina. Ako po talaga ay naging hangal, mayabang, nang hindi ko po nalalaman kung sino po kayo. Umiyak si Aling Sisa. Lumapit si Ina. Accounting clerk lang po ako. Ganoon pa rin ang boses, malamig. Tulad po ng sinabi niyo, ma'am, isang tao akong hindi akma sa inyong background at wala po akong maitutulong sa inyo. Nagtaas ng mukha si Aling Sisa. Pakiusap, ang anak ko po ay nagtatrabaho bilang delivery rider. Ang asawa ko po ay nawalan ng trabaho. Pakiusap, kahit isang beses lang. Tiningnan ni Ina si Aling Sisa mula sa itaas. Hindi po iyan ang kasalanan ko. Iyan po ang bunga ng inyong mga itinanim. Mamuhay po kayo ayon sa inyong antas. Hindi ba't ganyan po ang sabi ninyo, ma'am? Sumakay si Ina sa kotse. Sumara ang pinto. Umandar ang kotse. Umiyak si Aling Sisa sa kalsada. Nagbubulungan ang mga dumaraan. Humigit kumulang 1 oras ang lumipas. Tumayo si Aling Sisa. Umuwi siya. Naghihintay sina Mang Tonyo at Carlo. Kumusta? Umiling si Aling Sisa. Hindi na. Talagang isinara na ng babaeng iyon ang kanyang puso. Nagpakawala ng malalim na hininga si Mang Tonyo. Inakala ko na nga iyon. Anong gagawin natin ngayon? Walang makasagot. Lumipas ang 6 na buwan. Hindi bumuti ang sitwasyon. Patuloy na nabigo si Mang Tonyo sa paghahanap ng trabaho. Mahirap makahanap ng trabaho sa edad na nasa kalagitnaan ng 50s. Sa huli, nagtrabaho siya sa isang kalapit na hardware store. Trabahong may kita na 150 piso kada oras. Nagbubuhat siya ng mabibigat na karga at nakikipag-usap sa mga customer. Isang araw, pumasok sa hardware store ang isang dating kasamahan niya sa trabaho. Sir? Gulat na tanong ng kasamahan. Pilit na ngumiti si Mang Tonyo. Ay, matagal na rin. Dito ka nagtatrabaho? Oo, maraming trabaho ngayon. Nagulantang ang mukha ng kasamahan. Sige. Mamimili na lang ako at uuwi. Inilagay ni Mang Tonyo ang mga produkto sa bag. Lumabas ang kasamahan nang halos hindi nagpaalam. Kinuyom ni Mang Tonyo ang plastic bag at pilit na pinigilan ang kanyang mga luha. Nagtatrabaho si Aling Sisa sa isang karinderya sa loob ng apartment complex. Dishwasher siya. May kita na 140 piso kada oras. Naghuhugas siya ng pinggan sa mainit na tubig. Naging magaspang ang kanyang mga kamay. Sumigaw ang may-ari. Ate, bilisan mo pa ang paghuhugas ng pinggan. Opo, pasensya na po. Nagmadali si Aling Sisa na maghugas ng pinggan. Dati, itinuturing siya bilang VIP customer sa department store. Ngayon, naghuhugas siya ng pinggan sa halagang 140 piso kada oras. Isang araw, pumasok sa karinderya ang isang dating kaibigan. Nakita niya si Aling Sisa. Nagulantang ang mukha ng kaibigan. Lumabas siya ng tindahan nang hindi nag-order. Umiyak si Aling Sisa sa sulok ng kusina.
Patuloy pa rin si Carlo sa trabaho niya bilang delivery rider. Nagtatrabaho siya ng 2 oras sa isang araw. Kumikita siya ng halos 45,000 piso kada buwan. Nagde-deliver siya kahit umuulan o umuulan ng yelo. Isang araw, nagkasalubong niya ang isang dating kaklase sa kolehiyo. "Carlo, ikaw pala," masayang bati ng kaklase. "Oh, matagal na rin. Hindi ba't successful ang negosyo mo at nakakuha ka ng investment?" Pilit na ngumiti si Carlo. "Hindi, isinara ko na ang kumpanya." "Talaga? Kung gayon, anong ginagawa mo ngayon?" Itinuro ni Carlo ang motorsiklo sa likod niya. Nagbago ang mukha ng kaklase. Ganun ba? Sige, una na ako." Tumakas ang kaklase. Isinuot ni Carlo ang helmet at sumakay sa motorsiklo. Naluha siya pero pinigilan. Isang araw, ng gabing iyon, nagtipon ang pamilya sa maliit na sala. Ang hapunan ay instant noodles. Isang side dish lang ang ulam, kumain sila ng noodles ng tahimik. Si Mang Tonyo ang unang nagsalita. "Pasensya na," bilang haligi ng pamilya. Nanginginig ang kanyang boses. "Hindi po tatay, kasalanan ko po," sabi ni Carlo. Ibinaba ni Aling Sisa ang chopsticks. "Lahat ito ay kasalanan ko. Kung hindi ko lang sana ginawa ang bagay na iyon sa babaeng iyon." Narinig ang kanyang pag-iyak. Umiyak ang tatlo sa maliit na sala. Lumipas pa ang 1 buwan. Nagbago ang tingin ng mga kapitbahay. Kapag nagkakasalubong sila sa elevator, iniiwasan nila ang pagbati. Narinig ang mga bulungan sa likod. Ay, yung pamilyang yon, bangkarote raw. Delivery rider daw ang anak niya. Dati mayaman, bakit kaya nagkaganoon? Hindi maitaas ni Aling Sisa ang kanyang mukha. Isang araw, tinawagan ni Aling Sisa ang isang dating kaibigan. "Hello, ako ito. Matagal na tayong hindi nagkikita. Pwede ba tayong magkita?" Nag-alala ang kausap. "Pasensya na, medyo busy ako ngayon. Kahit isang kape lang. Sa ibang araw na lang, tatawagan kita ulit." Naputol ang tawag. Sinubukan ni Aling Sisa ang bawat contact niya. Lahat sila ay sinabing busy sila. Sa huli, walang nakipagkita sa kanya. Naputol din ang koneksyon ni Carlo sa kanyang mga kaibigan. Umalis din siya sa mga group chat. Naging mag-isa siya. Pakiramdam niya ay iniwan siyang mag-isa. Isang gabi, katatapos lang mag-deliver ni Carlo at dumaan siya sa convenience store. Bumili siya ng isang onigiri at gatas. Umupo siya sa bench sa harap ng convenience store at kumain. Mula sa katabing building, narinig ang tawanan. Isang bar. Ang mga kabataan na kasing edad niya ay masayang nag-uusap. Hindi malunok ni Carlo ang onigiri at naluha. Lumipas ang 1 taon, isang Sabado ng hapon, araw ng pahinga ni Carlo sa delivery, binuksan niya ang TV. Balita sa ekonomiya ang lumabas. Vice President ng Ramirez Financial Group, nangunguna sa inobasyon bilang pinakabatang executive sa industriya. Nakita sa screen si Ina. Nasa isang press conference. Nagtanong ang isang reporter, "VP Ina, may karanasan po raw kayo sa pagtatrabaho sa field?" "Opo, nagtrabaho po ako sa isang accounting firm sa loob ng 3 taon. Nakatulong po ba ang karanasang iyon?" Ngumiti si Ina. "Marami po akong natutunan, lalo na po tungkol sa pakikitungo sa tao." "Anong aral po ang natutunan ninyo?" Tiningnan ni Ina ng diretso ang kamera. "Na hindi po dapat husgahan ang tao sa kanilang panlabas na anyo. Mapanganib po na husgahan ang halaga ng isang tao batay sa kanyang propesyon o damit." Tumango ang mga reporter. "May mga masakit na karanasan din po kayo noong panahong iyon?" Nanahimik sandali si Ina. "Opo, ngunit ito po ang nagpatibay sa akin." Pinatay ni Carlo ang TV. Hindi na niya kayang panoorin pa. Nagring ang cellphone niya. Ang delivery app. May bagong order. Araw ng pahinga niya. Pero kailangan niya ng pera. Isinuot niya ang helmet at lumabas. Kasabay nito, si Aling Sisa ay naghuhugas ng pinggan sa karinderya. Habang naghuhugas, nahiwa niya ang kanyang kamay. "Dumugo. Ate, mag-ingat ka." Sumigaw ang may-ari. "Opo, pasensya na po." Dinikit ni Aling Sisa ang band-aid at muling naghugas ng pinggan. Bandang 3:00 ng hapon, bumukas ang pinto ng karinderya. Nagtaas ng mukha si Aling Sisa, isang babaeng customer. Nakasuot. Si Ina. Huminto ang kamay ni Aling Sisa. Umupo si Ina. Tiningnan ang menu. Isang lomi at isang onigiri po.
Opo, sige po. Nanginginig ang boses ni Aling Sisa. Ibinigay niya ang order sa kusina. Nanginginig ang kanyang kamay kaya hindi niya maayos na maisulat ang order slip. Pagkalipas ng 10 minuto, dinala niya ang lomi at onigiri. Ito na po ang order niyo. Nagpasalamat si Ina. Hindi pa rin siya tinitingnan ni Aling Sisa. Bumalik si Aling Sisa sa kusina. Mula sa sulok, binantayan niya si Ina. Kalmado lang si Ina na kumain. May kausap din siya sa telepono. Kumakain ako ng lomi dito. Masarap ang tindahan na ito. Sa susunod, sama ka. Masaya ang boses ni Ina. Mukha siyang masaya. Naluha si Aling Sisa. Tahimik siyang umiyak. Nagtanong ang may-ari, "Ate, anong nangyari sa iyo? May masakit ba?" "Hindi po, wala po." Pinunasan ni Aling Sisa ang kanyang luha. Natapos kumain si Ina at nagbayad. "Masarap po, salamat po." "Sige po, bumalik po kayo." Lumabas si Ina ng karinderya. Naghihintay ang kotse. Tinitigan ni Aling Sisa si Ina mula sa bintana. Sumakay si Ina sa kotse. Nag-uusap siya at tumatawa. Umandar ang kotse. Nagpunas ng mesa si Aling Sisa. Ito ang mesa kung saan umupo si Ina. Sa ibabaw ng mesa, may pera, mas malaki ang halaga kaysa sa kinain niya. 5,000 piso. Ang kinain niya ay 800 piso lang. Tumakbo si Aling Sisa sa labas na hawak ang pera. Pero malayo na ang kotse. Kinuyom ni Aling Sisa ang pera at nanatili sa kinatatayuan niya. Nang gabing iyon, umuwi si Aling Sisa. Nakaupo sina Mang Tonyo at Carlo sa sala. "Nakita ko ulit sina ngayon." Tumango si Mang Tonyo. "Anong pinag-usapan niyo?" "Wala kaming pinag-usapan. Kumain lang siya at umuwi." Kinuha ni Aling Sisa ang 5,000 piso. Ito lang ang iniwan niya. Mas malaki kaysa sa kinain niya. Tiningnan ni Carlo ang pera. Naaawa ba siya? O huling awa na lang? Walang makasagot, sabi ni Mang Tonyo. "Ang totoo, tayo ang nagkamali. Kailangan nating bayaran ang kapalit." Tumango si Aling Sisa. "Oo, alam ko na ngayon." Ilang araw ang lumipas. Inanunsyo ni Ina ang kanyang engagement. Lumabas ito sa balita. Ina, Vice President ng Ramirez Financial, ikakasal sa isang abogado mula sa isang malaking law firm. May kasamang litrato. Masaya si Ina kasama ang kanyang nobyo. Mukha siyang masaya. Pinanood ni Carlo ang balita. Sandali lang siyang nagpapahinga sa kanyang delivery. Maganda si Ina sa litrato, mas kumikinang kaysa dati. Itinago ni Carlo ang cellphone at muling isinuot ang helmet. Patungo na siya sa susunod na delivery. Pagkalipas ng 6 na buwan, lumabas ang balita tungkol sa kasal ni Ina. VP na ng financial group ikinasal ng tahimik. Sinasabing maliit lang ang kasal, 30 bisita lang. Ang honeymoon daw ay sa Palawan. Pinanood ni Aling Sisa ang balita. Sa oras ng pahinga sa karinderya, sa litrato, si Ina ay nakasuot ng wedding dress. Magkahawak kamay sila ng kanyang asawa at tumatawa. Ibinaba ni Aling Sisa ang cellphone. Nagtanong ang kasamahan niyang ate, "Anong tinitingnan mo?" "Wala po." Muling nagsimulang maghugas ng pinggan si Aling Sisa. Nang gabing iyon, nagtipon ang pamilya sa maliit na sala. Ang hapunan ay nilagang karne at gulay. Ilang side dishes lang ang nakahain. Kumain sila ng tahimik. Si Mang Tonyo ang unang nagsalita. "Kung may natutunan tayo, ano kaya iyon?" Sumagot si Carlo na hindi po dapat minamaliit ang mga tao. Tumango din si Aling Sisa. Hindi dapat husgahan sa panlabas na anyo. Hindi dapat husgahan ang tao sa kanilang propesyon, pera o damit, sabi ni Mang Tonyo. Huli na nating nalaman na nahimik muli ang tatlo. Mula sa labas, narinig ang tawanan ng mga bata. Naglalaro sila sa parke ng apartment complex. Tiningnan ni Aling Sisa ang labas ng bintana. Walang bituin na nakikita. Tanging ang mga ilaw lang ng Metro Manila ang kumikinang. Mahina siyang bumulong. "Kung sana lang, makababalik ako sa simula, pero hindi na maibabalik ang oras." Samantala, si Ina ay naghahapunan kasama ang kanyang asawa sa kanilang bagong kondo. Isang mainit na hapunan. Hindi na uubusan ng tawanan. Nagtanong ang kanyang asawa, "Hindi ka ba nagsisisi?" Yung parang paghihiganti. Umiling si Ina, "Hindi iyan paghihiganti. Pinrotektahan ko lang ang sarili ko." Pero mukhang nahirapan sila.
Nanahimik sandali si Ina. Hindi ako ang nagsimula nito. Sila ang naunang sumalakay sa akin. Hinawakan ng asawa ni Ina ang kanyang kamay. Alam ko, wala kang ginawang masama. Ngumiti si Ina. Nakita ang tanawin ng night view ng Metro Manila mula sa bintana. Napakaganda ng kumikinang na mga ilaw. Masaya si Ina. Samantala, ang pamilya ay patuloy na namumuhay ng mahirap sa kanilang maliit na kondo. Ang mundo ay hindi patas. Ngunit ang totoo ay kung sasaktan mo ang ibang tao ng walang dahilan, babayaran mo ang kapalit. Isang malinaw na katotohanan. Isang katotohanan na nalaman lang nila pagkatapos nilang magbayad ng napakalaking halaga. Huli na, ang mga insultong ibinato mo ay babalik sa iyo tulad ng isang boomerang. Sa panahong iyon, huli na ang lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon, pakiusap, mag-subscribe at i-like ang channel. Ang inyong mga mainit na komento ay malaking inspirasyon para sa amin. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.